everyone, ang pag-uusapan natin ngayon is yung inner sense of God. Pag sinabing inner, means sa kaibuturan natin bilang tao, meron tayong sense na merong God. So, sabi dito, an instinctive awareness of God existence that every human being has. This inner sense is not learned through external teaching, but is enabled in our very nature as image bearers of God, though people may suppress or deny it. This awareness remains. Scriptures affirms that no one is without excuse, because God has made Himself known within and around us. So, dito po ay meron tayong teaching. The truth of God is present in every human heart. Tandaan natin, lahat ng tao, ikaw at ako, nilikha tayo ayon sa imahe ng Diyos. At dahil tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos, meron tayong sa kaibuturan ng ating pagkatao, alam natin na merong Diyos. Aware tayo doon. Meron tayong inner sense of God. Though people may suppress that thing or deny it, kahit pigilan mo yung katotohanan na yun, kahit itago mo yun na merong Diyos, this awareness remains. Mananatili yung katotohanan na yun na meron tayong Diyos. And in scriptures affirms that no one's without excuse because God's made Himself known within and around us. So, sabi dito ni Apostle Pablo sa Romans chapter 1, verse 18 to 21, dito makikita natin yung mga tao, sinusuppress. Kasi meron tayong inner sense of God and aware tayo yun. Pero usisuppress natin yun. Babaluktutin natin yung katotohanan na yun. Maraming tao, ganun ang ginagawa. Kaya isipin natin, napakaraming tao ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, even though they know that there is God. Paano ka nagpapatuloy sa paggawa ng masama kung alam mo na may Diyos? Ang ginagawa nila, sinusuppress nila, pinipigilan nila yung katotohanan na merong Diyos at yung Diyos na yun ay huhusgan sila someday. Kaya minsan yung iba, iniisip nila walang Diyos, walang pakialam sa Diyos. That's why, sabi ni Apostle Paul dito, for the wrath of God is revealed from heaven, or sa Tagalog, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng nakinkalikuan at kasamaan ng mga tao na nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay mapipigil ang katotohanan. They're suppressing the truth. Pinipigil nila yung katotohanan. Pero sabi, yung puot ng Diyos talagang ihahayag niya mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan ng tao. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng buong nilikha. Pero mga tao nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan sa kasamaan kahit inihayag ng Diyos na inihayag ng Diyos ang kanyang sarili na meron tayong pananagutan sa Diyos, pero yung mga tao pinipilit na isuppresyon, itago yung katotohanan ng Diyos para magpatuloy sa kasalanan. Kaya nga sabi dito, talagang pinahayag sa atin ng Diyos yun sa papaalang paraan mula pa nang nilikhain ang sanlibutan. Paglikha pa lang, kahayagan pa lang, kahayagan na ng Diyos yan, ng kanyang walang hanggang kapangyarihan ng pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita. Isipin natin, kahit di natin nakikita ang Diyos, kahit hindi niya i-introduce sa'yo personally, na meron mang judgment day, yung iba, nirelease nila, hindi ka na nagparamdam sa akin, hindi ka na nagpakita sa akin eh. So, malayo ka sa akin eh. Pero sabi dito, bagamat hindi nakikita ang Diyos, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Sapat na yun, yung buong creation ng universe, para isipin natin na mayroong Diyos na may lumikha. Para wala kang madahilan, wala kang excuse para sabihin mo na kaya ka nagpatuloy sa kasalanan kasi hindi mo nakasunod mo si Lord, hindi siya nagparamdam sa'yo. So sabi dito, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga nilikha niya. And verse 2, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Hindi pinasalamatan man,
kundi naging walang kabuluhan sa kanila ang pangangatwiran. Marami tayong na-meet na tao na masyadong mapangatwiran, na pag pinag-usapan ng Diyos, parang, oh, Diyos na naman, Kristo na naman, parang irritable sila. Ganun. Ang sabi dito, hindi nila nilawalhati ang Diyos or pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang pangangatwiran, at ang mga puso nila'y walang katuturan ay nagdilim. Imbis na nagliliwanag ang ating mga puso sa pagkakaunawa na sino ang Diyos, dahil mas pinananaig natin yung kasalanan at kasamaan sa atin, nababalot tayo nila. So, yung first teaching natin is the truth of God is present in human heart. Yung katotohanan ng Diyos ay nasa puso ng bawat tao. Why? We are created in the image of God. Kaya yung katotohanan ng Diyos nasa puso natin. At hindi lang yun. Yung moralidad ng Diyos, ibig sabihin, yung tama at mali, isinulat na ng Diyos sa ating konsensya. Sabi dito, pinapaliwanag dito na yung conscience, yung requirements ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, nakasulat na sa ating mga puso, sa ating mga konsensya, at pinakita ng kanilang magawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng Diyos o ng kautusan, at pinapatunayan din ito ng kanilang budhi o ng kanilang konsensya. So, walang excuse sa mga tao sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos na alam ng tao na mayroong Diyos. Nakasulat yun sa ating puso. Kaya basically, man is really good. The truth of God is present in every human heart. The problem is, the human heart suppress this truth. Pinipigilan natin o ng tao ang katotohanan patungkol sa Diyos. Bakit maraming tao nire-reject ang Diyos? Kasi gusto nila ng kasalanan. Bakit maraming tao ayaw sa mga panuntunan ng Diyos, kautusan ng Diyos? Kasi pinipili nila yung kanilang masasamang gawa. The human heart suppresses this truth. Yung salitang suppress, isipin mo meron kang malaking lobo, diba? Or bola, isipin mo, tapos pumunta sa swimming pool. Pili mong sinusuppress yun, pinipigilin yung nilulubog mo sa tubig yun, pero kahit anong ganyan mga ngalay ka, lulutang at lulutang ang katotohanan ng Diyos. Kaya dito sa verse 16, this will take place on the day when God judges people's secrets. Darating yung panahon, paghatol, paghuhukom, lahat ng tao haharap sa Diyos, at lahat ng mga sekreto, yung pagsuppress, pagpigil sa katotohanan, lahat yun lulutang. Lahat, minsan mabait tayo sa harapan ng tao, pero yung motibo natin mali, pati yun lulutang, kasi sekreto yun eh, because God judges people's secrets. Lahat ng sekreto natin lulutang in the judgment day. Pagnanasa natin sa ibang tao, sa pagmamayari ng ibang tao, sa mga babae, sa mga lalaki, lahat ng pagnanasa ng puso na sekreto natin, lulutang at lulutang. At sabi dito, mangyaya ito sa mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos. So the human heart suppresses this truth. Point number 3, the Spirit convicts heart to repent us. Salamat kasi may banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ay sinugo ng Diyos sa atin para i-guide tayo upang yung matigas na puso natin ay lumambot at maging masunurin tayo sa Diyos. Then ay part ng new covenant ng ating, sabi dito na is Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong spirito. Ang masuway nating puso ay gagawin pusong masunurin. Kaya yung response lang dito is inner sense of God. Lahat tayo may pagkaunawa ng Diyos patungkol sa Diyos. Pero maraming tao sinusuppress yun. Pero maraming tao din ay nagsusuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon, sa ating Diyos. So, yung application natin to sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Application natin, we recognize that God is not hiding from us. Renew our commitment to love and serve God
and respond in a version of God we love God's creation. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.